hindi na magiging mabenta ang mga EV cars sa Pilipinas. Bagamat ngayong taon karamihan sa mga bagong inilalabas na modelo ng iba't ibang brand ay nakatutok sa mga modernong makina katulad ng mga hybrid engine at full electric powertrain. Bukod pa dyan, kahit mataas ang presyo ng gasolina ay mas marami pa rin bumibili sa Pilipinas ng mga natural fuel car. Maraming nagsasabing mahihirapang maging mainstream ang mga electric vehicle o EV sa Pilipinas sa kasalukuyan. Narito ang ilang mga pangunahing dahilan. Una, mataas ang presyo ng EV ngayon. Mas mahal pa rin ang karamihan sa mga electronic vehicle car kumpara sa katumbas na gasoline o diesel engine. Para sa maraming Pilipino, mas mahalaga ang mababang initial cost kaysa sa pagtitipid sa fuel sa pangmatagalan. Kagaya na lamang ng VinFast BF3 na nagkakahalaga ng 700,000 pesos. Na kung itatapat natin sa Suzuki Espresso, ito ay naglalaro lang sa presyo na 630,000 hanggang sa 670,000 pesos. Na halos pareho lang ang dalawa ng body type at configuration. Kayang upuan ng 4 hanggang sa 5 pasahero at mas malakas pa rin ang output na nagagawa ng Suzuki Espresso kumpara sa BF3 ng VinFast. Isa pa sa lamang nito ang fuel consumption. Kung ang Espresso ay kayang umabot sa layo na 21 to 27 km na layo bago magkaroon ng 1 litro na konsumo, samantalang ang BF3 VinFast ay kayang umabot sa 217 hanggang sa 230 km na layo bago naman maubos ang full charge. Kaya naman talagang mapapaisip ka na rin kung alin nga ba sa dalawa ang mas praktikal, na para sa marami ay tinatayang mas mura pa rin ang mga digasolinang sasakyan. Pangalawa, kulang pa rin ang mga charging station sa bansa. Kaunti pa lamang ang public charging station sa bansa. Mas madali pa rin magpagasolina dahil halos lahat ng bayan at lungsod ay may mga gas station pa. Isa pa rin ito sa mga pinapangambahan ng marami, lalo na kapag maglo-long ride. Hindi talaga pwedeng dalhin sa pinakamalayong lugar ang mga EV car dahil pwede pa rin itong maubusan ng baterya, lalo na kung hindi mo alam i-manage o nakalimutan mo ang kapasidad at layo ng nararating nito. Nag-aalala kadalasan ng mga tao baka maubusan ng charge habang nasa biyahe, kaya nagkakaroon ng range anxiety. Mas problemado ito para sa mga bumabiyahe sa probinsya o sa malalayong lugar kung saan kakaunti lang ang charging station. Pangatlo, mahal din ang pagpapalit ng mga baterya ng EV car. Gaya ng mga solar system, ang baterya kasi ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng EV car ngayon. Kahit tumatagal ito ng maraming taon, may pangamba pa rin ang mga mamimili sa magiging gastos kapag kailangan na itong palitan sa hinaharap. Wala namang nagre-repair nito sa aftermarket at hindi rin alam ng marami kung gaano nga ba kamahal ang presyo na gagastusin sa pagpapalit ng baterya nito. Pang-apat, limitado rin ang access sa home charging. Dito sa Pilipinas, marami pa rin mga Pilipino ang nakatira sa apartment, condominium o bahay na walang sariling garahe, lalo na ang mga nakatira sa syudad. Mahirap mag-charge kung wala kang permanenteng parking space na may kuryente, kaya kinakailangan mo pa rin pumunta sa mall o pumila ng matagal bago makapag-charge. Panglima, mataas din ang presyo ng kuryente sa Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na electricity rates sa Southeast Asia. Kala ng marami dito sa bansa ang gasolina lamang ang tumataas, pero kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina ay tumataas din ang presyo ng electricity sa bansa. Kaya naman nababawasan ng ilan sa cost advantage ng EV kumpara sa mga bansang mas mura ang mga kuryente gaya ng Singapore, Korea at China, na ngayon ay mas advantage sa kanila ang gumamit ng mga EV car. Pang-anim, masanay ang merkado sa Pilipinas sa gasoline at diesel car. Malawak ang network ng mga mekaniko at piyesa para sa conventional vehicles. Wala pang masyadong mekaniko sa bansa o sa mga after sales market na kayang mag-ayos ng mga EV car, lalo na kung masisiraan ka bigla sa kalsada. Maraming motorista ang mas komportable sa teknolohiyang matagal na nilang ginagamit o yung mga traditional engine. Minsan nga, mas nadi-DIY mo pa ito sa bahay kumpara sa mga EV car na kinakailangan talaga ng mga profesional o mga specialist dito. Kaya kinakailangan mo rin ng extra budget para dito. Pang-pito, pag-aalala sa baha at klima. Dito sa bansa, minsan dadaan talaga ang sobrang mainit na panahon. At minsan naman ay dadaan naman ang sunod-sunod na pag-ulan. Kaya naman kadalasan ay naaabutan tayo ng pagbaha sa ilang mga kalsada. Dahil madalas ang pagbaha sa ilang lugar, may mga mamimili ng sasakyan na nag-aalala sa kaligtasan at tibay ng EV car, na kahit maraming modernong EV ang may proteksyon laban sa tubig, isa pa rin ang tubig sa pinakamalaking hadlang para sa mga EV car model. Pangwalo, mababa pa ang awareness. Marami pa ring maling akala tungkol sa EV.
gaya ng mabilis masira ang baterya o delikado itong gamitin. May ilan ngang video na kung saan ang EV car ay bigla na lang lumiyab at hindi na naagapan. Kaya naman tuluyan na ring nasunog. Kailangan pa ng mas maraming edukasyon at aktwal na karanasan ng mga consumer para mawala ang pangamba ng marami na kung safe nga ba ito kumpara sa mga natural fuel car. Pangsyam, humina rin ang bentahe ng mga EV car lalo na nung inilabas ang mga hybrid vehicle. Toyota ang may pinaka maraming sasakyan ngayon na mga naka-hybrid system. Kaya naman nakukuha ang ilan sa mga fuel saving ng EV nang hindi umaasa sa charging stations. Ang hybrid kasi ay mas praktikal kung tutuusin sa EV dahil wala na itong kinakailangan puntahan mga charging station dahil kusa na rin itong nagcha-charge sa pamamagitan ng mga pagpipreno. Unlike sa mga EV car na kinakailangan pa rin ng charging station at huminto pansamantala para makapag-charge. Dahil dito, maaaring mas mabilis munang tanggapin ng merkado ang hybrid bago ang full EV car. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na hindi mabebenta ang electronic vehicle sa Pilipinas. Sa katunayan, lumalaki na rin naman ang bentahe habang dumarami ang charging station at darating din talaga ang panahon na karamihan sa gagamitin nating mga sasakyan dito sa bansa ay puro mga electronic vehicle na rin. Bumababa na rin ang presyo ng mga ito, lalo na yung mga baterya nito mula China ay mas mababa ang presyo kumpara sa mga mamahaling electronic vehicle mula sa Europa. At tumalawak na ang pagpipilian nito mula sa mga kumpanya gaya ng Tesla, BYD at Toyota Motor Corporation na naglalabas na rin ng mga EV car ngayon. Kasama na dito ang iba pang brand gaya ng Hyundai Motors, Mitsubishi, Suzuki at Honda na meron na ring inilabas na mga electronic vehicle model. Ang mas tamang pahayag ay hindi pa handa ang mass market ng Pilipinas para sa malawakang paggamit ng EV. Kahit patuloy na tumataas ang presyo ng gasolina, mas practical pa rin para sa marami ang gumamit ng natural fuel car dahil mas sanay, mas komportable at hindi nangangamba kahit malayo ang biyahe nito.